Dok, kamusta po si nanay? In-examine namin siya kanina ng Dr. Cajoles. Siya yung neurologist niya. And wala kaming nakikita activity ngayon sa kanyang EEG results. Dok, paano kung dalhin natin siya sa ospital? Kasi, di ba, mas high-tech doon, mas maraming gamit. Baka mas malaki po yung chance ni nanay na gumaling. Oo, pero ginawa na namin kasi ang lahat. And sa totoo lang, parang nawalan na siya ng will na mabuhay. Parang yung katawan niya bumibigay na at ayaw nang gumaling. Mukhang sumusuko na siya. Dok, sure na po ba kayo dyan, Dok? Tatapatin kita. I'll be honest with you. Ngayon, ang bumubuhay sa kanya, mechanical ventilator. Kahit na mag-survive siya, hindi ganun kaganda ang quality of life pagkatapos. Iyan ang dapat pag-isipan mo. Yan ba'y itutuloy natin? O ititigil natin ang life support niya? I knew this was going to happen. Pero Gigi, expected naman to eh. Because, look at you. Ibang-iba na ang itsura mo. Kahit naman ako, kung ako ang nasa sitwasyon ni Luisa, magugulat din ako. Tita, kasalanan ko din kasi nagkamali ho ako nung pag-explain ko kanina eh. Pagkagising niya, hindi ko po alam kung paano ko po siya kakausapin kasi hindi niya po ako nakilala. Tita, mamaya po sasabihin ko po sa kanya yung totoo pagkagising niya. Sasabihin ko sa kanya kung bakit ganito yung itsura ko kasi nagpa-plastic surgery po ako. I don't think that's a good idea. Why not? Magulo pa ang isip ni Luisa. I advise huwag munang magbigay o mag-bombard ng mga bagong impormasyon. Galing lang niya sa matinding trauma. And she's still in distress. Tuloy-tuloy pa rin ang distress niya. Paano po ako makikilala ng nanay ko? Hindi ko po sasabihin yung totoo. Alam kong sabik kang makilala ka ng nanay mo. Pero kailangan unti-untiin muna natin. Pagka mabigla siya, malilito. Pag nalito, baka magwala na naman siya because of agitation. So, what should we do? Therapy is still the best. And she'll regain good condition, both mentally and physical, in no time. But that we can do at home, but we need to send her to the hospital. We need to run some tests. Kaso, Dok, lalabas ang nanay ko. Baka may makakilala sa kanyang iba. Baka kung ano mapano na naman siya, Dok. Tita. Don't worry. Meron akong kaibigan na direktor ng hospital. Kakausapin ko siya na we have to bring Luisa in, run her tests, pero kailangan maging discreet siya. I guarantee you, walang lalabas na information tungkol sa nanay mo. Okay? I'll give her a call para maset kaagad natin ang appointments for Luisa. Gigi, I think it's best na lumayo na muna ako. I can't stay here anymore. Oh. Tita, gabi na ho, saan pa po kayo niyan pupunta? Doon na muna ako sa isang bahay namin ni Joaquin.
Bahay niyo rin naman ho ito eh. Bakit kailangan niyo pa ho umalis? Gigi, you don't understand. Kapag nagising si Luisa at nakita niya ako, maguguluhan siya at baka lalong lumala pa ang sitwasyon niya. And I'm sure marami siyang itatanong sa atin. We can't let that happen. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? We cannot complicate things for Luisa. Greta, andito rin ba sa ospital na tong anak ko? Pwede ko ba siya makita? Wala po eh. Nasa ibang ospital po kasi siya naka-confine. Tsaka alam nyo dapat doon ho kayo dadalhin eh. Kaso nga lang, andito po yung doktor na titingin po sa inyo. Tsaka wala rin po siyang advice ng doktor na dalawin pa. Kaya ayun, hindi rin po natin siya makikita. Sabi ng anak ko, mapagkakatiwalaan daw kita. Oo naman ho, syempre. Ano po bang gusto niyong gawin ko para mapatunayan ko po sa inyo na mapagkakatiwalaan po talaga ako? Gusto niyo magtumbling ako, mag-split, lahat po gagawin ko para po sa inyo. Promise mo sa akin, hindi mo ko iiwan, ha? Opo. Promise ko po sa inyo, pex man, mamatay man, sinusumpa ko po, hindi ko po kayo iiwan. Tara na po. Pasok na po natin. Sige po. Dok, okay na po ba ang nanay ko? Alam niyo po ba yung lagay niya ngayon, kung ayos ba siya? 1 week pa po bago lumabas ang MRI results. Doon pa lang natin malalaman kung nagkaroon ng brain damage ang kanyang pagkakakoma. At doon lang din natin malalaman kung ano ang naging extent ng damage. Dok, 1 week, hindi pa pwedeng iparas yun. Kasi parang dagdag alalahanin ko pa po yun, tsaka kaba kapag 1 week pa. I'm sorry, pero saka pa lang natin malalaman ang next steps once lumabas na ang lab results. Dok, based po ba sa experience nyo as a doktor, may mga present po bang kondisyon kagaya sa nanay ko na gumaling, may pag-asa po ba siyang bumalik sa dati? Yes, I have encountered similar cases in the past. Pero gradual at hindi biglaan ang recovery ng pasyente. But don't worry, ma'am. Gagawin po natin ang lahat para may balik siya sa dati. Greta! Po, nandito lang po ako. Di ba nag-promise po ako sa inyo na hindi ko kayo iiwan? Ayan na, tinupad ko po yung promise ko sa inyo. Umalis na tayo dito. Ayoko dito. Sorry po, kaso dadaan pa po tayo ng psychologist. Kailangan pa daw po kayo matignan. Ayoko dito at baka may makakita sa akin eh. Wala ho. Ako pong bahala sa inyo. Promise ko po sa inyo, pagkatapos po natin dumaan sa psychologist, uuwi po tayo kaagad at wala na po tayong ibang dadaanan. Ma'am, paalala lang po ha, safe place po ito. Wala po kayong dapat ipag-alala. Pero kung nahihirapan po kayo pwede po tayong tumigil anytime. Okay po? Gusto ko lang po sanang malaman kung ano po yung huli ninyong naaalala bago kayo nakoma. Masikip. Masikip siya, tsaka madilim. Ano yun eh, nakatakas ako. Kaya nakita ko yung anak ko. Ang akala ko noon, ligtas na ako eh. Pero gusto nila talaga akong patayin. Kami ng anak ko, gusto nila kaming patayin. Wala silang awa. Mga
kami, pinahirapan kami ng anak ko. Mga walang awa, mga hayop. Tapos na po yun. Hindi na po mangyayari ulit yun.